Tumakas ang dalaga sa kanyang kasal nang malaman niyang mataba at masama ang ugali ng kanyang mapapang-asawa, pero makalipas ang ilang taon. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman niyang ito pala ang magiging hot boss niya? At ito ang kwento ng buhay ni Rana. Chapter 1. Papa, I already told you that I don't want to marry that man. Hindi ako magpapakasal dahil lang gusto ninyong isalba ang negosyo natin. May iba akong mahal, Papa. Napailing si Rana habang tinitingnan niya ang itsura niya sa salamin. Napakaganda ni Rana sa wedding gown na suot, pero hindi niya ma-appreciate yun. Ayaw niyang maikasal kay Mateo. May mahal siyang ibang lalaki. Hindi si Mateo ang gusto niya. Mas lalo pang inayawan ni Rana si Mateo nang narinig niya kung gaano kasama ang ugali ni Mateo. Next week na ang kasal mo. Talaga ba namang pagtatalunan pa natin to? Kailangan natin si Mateo sa negosyo. Napakadali lang ng gagawin mo. Hindi mo pa magawa? Mas magiging magandang buhay mo sa kanya, anak. Sabi ng papa ni Rana. Parang maiiyak na si Rana. Pero Papa, mas mapapanatag ako kung kay Mateo ka mapunta kaysa dun sa lalaking sinasabi mong mahal mo. Ano bang napatunayan ng binatang yun? Hindi ba't wala pa? Panay ang pakikipag-drag race at puro barkada. Masamang impluensya sa'yo, Rana. Patuloy ng papa ni Rana. Napayoko na lang si Rana. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol si Eman sa mga magulang niya. Totoo naman iyon, pero mahal ni Rana si Eman. Matagal niya nang gusto si Eman, high school pa lang siya. Kaya nga ayaw niyang pakawalan. Ni hindi niya nasasabi kay Eman na ikakasal na siya sa ibang lalaki. Nag-away kasi sila at hindi pa napag-uusapan. Oh my gosh, Iha! Bakit mo sinukat ang wedding gown mo? Gulat na tanong ng mama ni Rana na pumasok sa loob ng kwarto niya. Huminga ng malalim si Rana. Sinukat ko lang kasi pumayat ako. Maluwag na, mama. Mabilis na lumapit ang mama niya. Hubarin mo yun, bilis! Hindi mo ba alam ang pamahiin? Hindi dapat sinusukat ang gown. Baka hindi matuloy ang kasal. Humithit ang papa ni Rana ng sigarilyo. Hindi naman totoo ang pamahiin na yan, Lydia. Matutuloy ang kasal. Hindi ako papayag na hindi mangyari ang gusto ko. Mama, ayoko pong magpakasal. Huling pakiusap ni Rana sa mama niya. Umiling ang mama niya. Hindi pwede, anak. Sige na, magbihis ka na. Nasa baba na si Mateo. May taste testing pala kayo. Suminghap na lang si Rana. Sarado na ang utak ng mga magulang niya sa mga pakiusap niya. Wala na ba talagang paraan si Rana para makatakas pa? Pagkababa ni Rana, nakita niya agad ang mataba at pangit niyang fiancé. May salamin pa sa mga mata kaya halos hindi niya na makita ang mukha. Iuwi ko na mamaya si Rana. Walang galang na sabi ni Mateo. Ngumiti lang ang mama ni Rana. Oh sure, kung gabihin kayo, kahit sa bahay mo na lang siya matulog, okay lang. Napairap na lang si Rana. Halatang arogante at walang galang si Mateo sa mga kausap. Ang hindi lang maintindihan ni Rana, nakangiti pa rin ang mama niya. Iba talaga ang nagagawa sa tao kapag may pera. Paglabas ng bahay, unang sumakay si Rana sa van. Tumaas ang isang kilay ni Rana nang nahirapang makasakay si Mateo sa loob. Karding, tulungan mo nga ako dito. Utos ni Mateo sa driver nito. Sa panonood ni Rana parang siya rin nahihirapan. Bahagya na rin siyang lumapit at tinulungan makapasok si Mateo. Umawang ang bibig ni Mateo nang nakapasok at titig na titig sa kanya. Umurong ka nga, ang sikip na Mateo. Mabilis namang umurong si Mateo at tipid na napangiti. Sorry. Tahimik lang si Rana sa biyahe. Hinayaan niya lang si Mateo magsalita ng magsalita. Hindi niya maintindihan si Mateo. Kapag sa ibang tao, punong-puno ng kayabangan ng boses nito pero pagdating kay Rana, marahan at malambing si Mateo ang boses nito. 3 chefs ang inimbita ko para sa taste testing. Gusto ko kasing marami kang pagpilian. Kumunot ang noon ni Rana. Bakit 3? Ang dami naman. Hindi na kailangan yun. Actually, ayoko ng ganitong engrandeng ikasal. Umiling si Mateo. Ang ganda mo at may pera ako. Gusto kong bigyan ng engrandeng kasal ang mapapang-asawa ko. Minsan ka lang ikasal kaya gusto kong gawing memorable yun para sa'yo, Rana. Tiningnang mabuti ni Rana si Mateo.
Hindi niya alam kung totoo ba ang pinapakita nito o nagbabalot kayo lamang. Naging abala ang lahat para sa preparasyon ng nalalapit na kasal. Sa lahat ng mga nangyayari, para lang robot si Rana. Sa araw ng kanyang mismong kasal, palagi na lang siyang tulala. Halika na anak, bumaba na tayo. Magsisimula na ang kasal mo. Sabi sa kanya ng kanyang mama. Huminga ng malalim si Rana at bumaba. Nang makita ang sobrang daming bisita at si Mateo na naghihintay sa kanya sa altar, hindi napigilan ni Ranang umiyak. Mama, please. Ayoko po talagang magpakasal sa kanya. Bulong na pakiusap ni Rana. Tumigil ka, Rana. Magsisimula ng kasal. Oh, sumunod ka na lang sa daloy. Ito na ang magiging buhay mo. Mariing bulong ng mama niya. Sumabat ang papa ni Rana. Huwag kang gagawa ng kahit na anong kalokohan, Rana. Malilintikan ka sa akin. Mas lalong napaiyak si Rana. Nang tanggapin niya ang kamay ni Mateo, alam niyang magbabago na ang buhay niya. Hindi na siya nakikinig sa sinasabi ng pari. Mateo, tinatanggap mo bang maging kabiyak si Rana habang buhay? Ay do. Marahang bigkas ni Mateo. Ikaw, Rana, tinatanggap mo bang maging kabiyak si Mateo habang buhay? Hindi na makapagsalita si Rana. Parang may bumabara sa lalamunan niya. Ilang sandali pa, hinawi ni Rana ang sariling belo at tinanggal iyon. Sorry, Mateo. Hindi ko talaga makita ang sarili kong pakasalan ka. Ayoko sa'yo. May mahal akong iba. Pag-amin ni Rana. Rana! Sigaw ng papa niya. Itinapon ni Rana ang bulaklak at tumakbo palabas ng simbahan. Narinig niya ang singhap at pagkataranta ng mga bisita. Rana! Huwag mong gawin sa akin to! Sigaw ni Mateo. Tumigil si Rana nang nasa pintuan na siya ng simbahan. Nanlaki ang mga mata niya nang nadapa pala si Mateo kakahabol sa kanya. Rana, please! Pagmamakaawa pa ni Mateo na halos sakupin na ang buong carpet dahil sa pagkakadapa. I'm sorry. Hindi kita mahal. Hindi ako magpapakasal sa pera mo. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Chapter 2. Maraming nangyari sa buhay ni Rana pagkatapos niyang tumakbo sa kasal nila ni Mateo. Tuluyang bumagsak ang negosyo ng pamilya niya. Ubos na rin ang properties nila dahil sa utang at pagkalulong ng papa niya sa kasino. Ito lang ang sahod mo, Rana? Pinag-aral kita sa maganda at prestigious school pero ito lang? Saan naabot to? Naiinis na tanong ng papa ni Rana. Kinagat ni Rana ang pang-ibabang labi. Yan lang po kasi ang may salary deduction. Don't worry, may mga inaasahan naman po akong pera sa mga side hustle ko. Lumabas mula sa kusina ang mama ni Rana. Kung sana lang kasi, hindi ka tumakbo sa kasal ninyo ni Mateo. Hindi sana ganito ang buhay natin. Buhay Reyna ka. Sana kaso, katangahan pinairal mo. Humigpit ang hawak ni Rana sa bag niya. Lagi na lang ganon. Palagi na lang sinisisi kay Rana kung bakit naging ganon sila kahirap. Sige po. Aakyat na po ako. Busog pa po ako. Nauutal na sabi ni Rana. Pag-akyat, ibinagsak ni Rana ang sarili sa kama. Pagod na siya. Hindi niya na maramdaman ang sarili niya. Sa loob ng 5 taon, paulit-ulit lang ang nangyayari kay Rana. Tumingin si Rana sa picture frame na nasa bedside table niya. Tipid siyang napangiti nang nakita ang picture nila ni Eman. Sa magmaling desisyon, sinasabi ng mga magulang ni Rana na ginawa niya. Si Eman lang ang sa tingin niyang hindi niya pinagsisihan. Matagal niya nang pangarap si Eman, kaya masaya siya na hanggang ngayon matatag pa rin ang relasyon nila. Ate Rana, may extra money ka ba dyan? May babayaran kasi ako sa school eh. Sabi ng kapatid niyang si Sian na nasa kolehiyo na. Magkano pang kailangan mo? Matamlay na tanong ni Rana. 10,000 Ate Rana. Biglang bumangon si Rana. Ano? Ang laki naman. Anong gagawin mo sa 10,000? Halos kalahati na yan ang tuition fee mo sa isang sem ah. Ngumuso si Sian. Kasi Ate Rana, na-require nila yun. For glamping. Tapos, lahat dapat kami kasama ron. Pumikit si Rana at huminga ng malalim. Sige, gagawin ko ng paraan. Thank you ate. Natulog na rang si Rana. Nadala pa rin ang problema niya sa pera at pamilya niya. Muntik na nga siyang malit kinabukasan sa trabaho niya. Rana, narinig mo ba yung balita? Sabi sa kanya ni Jasmine. Nakatabi niya sa katabing cubicle. Bakit anong mayroon? Tanong ni Rana. May bago tayong boss.
Binenta na pala ni Sir Martinez ang shares niya. Actually, ngayon na nga lang ang dating ng bagong boss natin. Umawang ang bibig ni Rana. Hindi ko alam. Tumawa si Jasmine. Na-brief tayo kahapon, di ba? Masyado ka kasing lutang kahapon. Ano ba kasing iniisip mo? Marami lang akong iniisip, Jasmine. Sagot na lang ni Rana. Iniisip kasi ni Rana ang mga bayarin niya. Hindi niya alam kung ano pang trabaho ang pwede niyang pasukin. Yan, nandiyan na siya. Tumayo si Jasmine kaya tumayo rin si Rana. Pagkakita pa lang ni Rana sa lalaking pumasok, umawang na agad ang bibig niya. Wala namang nagsabi kay Rana na ganoon pala kagwapo, kamacho at katangkad ng bagong boss nila. Hindi alam ni Rana kung bakit parang pamilyar sa kanya ang masungit na mukha ng bagong boss niya. Everyone, this is Mateo Chua. He is one of the board member and your new company director. Anunsyo ng isa pa nilang boss. Nang hina ang mga tuhod ni Rana sa narinig na pangalan, bigla siyang yumuko sa sobrang hiya. Hindi alam ni Rana ang gagawin. Sa sobrang taranta niya, nahulog pa ang folder niya sa lamesa. Napatingin tuloy sa kanya lahat na nasa floor na yon. Sorry. Mabilis na pinulot ni Rana ang mga gamit niya kahit nanginginig na siya sa sobrang kaba. Tinulungan na rin siya ni Jasmine. Okay ka lang ba, girl? Nanginginig ka? Okay lang. Nauutal na sagot ni Rana. Pagkatayo ni Rana, nagsalubong agad ang mga paningin nila ni Mateo. Napalunok siya nang humakbang palapit sa kanya si Mateo. You're here. Malamig ang tonong sabi ni Mateo. Yes sir. Welcome to the company sir. Kinagat ni Rana ang pang-ibabang labi. Ngumisi nang nakakaloko si Mateo. Bahagyang yumuko si Mateo para magpantay ang mukha nila. I'm your boss now. Ayoko pa naman sa lahat, yung mga taong palpak sa trabaho. Sorry po. You're sorry again. Your sorry is not enough. Umayos ng tayo si Mateo at humarap sa mga empleyado. Everyone, expect my tight leadership. I know na may mga potential kayo at asset kayo ng company. Kaya galingan ninyo sa trabaho. Ayaw ko sa mga tatanga-tanga at mga palpak. Kumunot ang noon ni Rana. Malamang naman ay siya ang pinariringgan ni Mateo. Ngayon pa lang, nag-aalala na siya para sa trabaho niya. Paano kung tanggalin siya ni Mateo o hindi kaya ay pag-initan? Paano kung bumalik lang si Mateo para gantihan lang si Rana? Be ready. Prepare for 15 minutes. Gusto kong mag-meeting tayo. Anunsyo pa ni Mateo. Naging aligaga na lang silang lahat. Pumunta na rin sila sa meeting room. Grabe naman yung si Sir Mateo. Pogi at hot sana kaso ang sungit at mukhang mahigpit. Komento ni Jasmine. Masungit naman talaga yun. Sabi ni Rana. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Bakit? Kilala mo ba si Sir Mateo? Tinanggi ni Jasmine iyon. Hindi ko siya kilala. Nasabi ko lang na masungit siya kasi sinungitan niya ako kanina. Tumango-tango si Jasmine. Sabagay. Ilang sandali pa, pumasok na si Mateo sa loob ng meeting room. Hindi napigilan ni Rana na titigan si Mateo. Ibang-iba na si Mateo sa nakalipas na taon. May problema ba, Miss Ayap? Tanong bigla sa kanya ni Mateo. Napalunok si Rana. Wala po sir. Gustong suntukin ni Rana ang sarili. Nahuli pa talaga siyang nakatitig. Nang matapos ang meeting, isa-isa nang lumabas ang mga kasama ni Rana. Aalis na sana si Rana pero hindi niya alam kung bakit naiwan sila ni Mateo sa loob. I need you. Biglang sabi ni Mateo sa kanya. Umawang ang bibig ni Rana. Kailangan mo ko? Namulsa si Mateo. Yeah, samahan mo ako bukas. I need you to come with me. Hindi ba't isa ka sa mga research associate? I need someone here na magiging assistant ko. Nirekomenda ka ni Anthony dahil isa ka raw sa mga reliable employee niya. I have other businesses aside from this company. Kaya kailangan ko rin ng taong kayang mag-report sa akin kapag wala ko dito. Yes po. Pero... What? Tanong ni Mateo. Huminga ng malalim si Rana. Hindi ka ba galit sa akin? Alam kong 5 taon nang nakalipas. Pero iniwan kita sa kasal natin noon. Umigting ang panga ni Mateo. I believe that mixing our work to our personal life is not a professional thing to do, Miss Ayap. Sorry po, sir. Hindi lang po ako makapaniwalang makikita pa kita. I know you're mad at me. Pinahiya kita at iniwan kaya maiintindihan ko kung hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin.
Umiwas ng tingin si Mateo. I will not waste my time. Hindi ako magtatanim kahit anong damdamin pagdating sa'yo. You're not worth of my precious time. Natuto na ako. Napapikit na lang si Rana nang umalis si Mateo sa meeting room. Hindi niya yata kayang makita si Mateo araw-araw. Ang lalaki lang naman ang nagpapaalala ng mga maling desisyon ni Rana na palaging dinuduldol ng papa niya sa utak niya. Hiling na lang ni Rana na magawa niya ng maayos ang trabaho niya sa mga susunod pang araw. Chapter 3. Inilabas ni Rana ang regalo niya kay Eman. Happy birthday, babe! Ibinaba ni Eman ang utensils niya at tinanggap ang regalo. Wow, ano to? Kinagat ni Rana ang pang-ibabang labi. Sorry, hindi yan yung limited edition na racing gears na gusto mo. Pero sabi sa akin ng binilan kong shop, maganda rin daw yan. Halata ang pagkadismaya sa mukha ni Eman. Hindi maiwasang malungkot ni Rana. Itinabi lang kasi ng boyfriend niya ang regalo niya. Ilang sandali pa may tumawag kay Eman. Sorry, kailangan pala ako sa event. Mana na ako, babe. Salamat sa regalo mo. Ha? Pero nagse-celebrate tayo eh. Reklamo ni Rana. Okay na yun. Tapos naman din ako kumain. Sige na, bye babe. Natulala lang si Rana. Tiningnan niya ang pagkain hindi pa nauubos. Hindi man lang siya hinintay ni Emma na maubos ang pagkain niya. Huminga siya ng malalim at inubos na lang iyon. Si Rana na rin ang nagbayad ng bill nila. Kinabukasan, maaga siya sa trabaho. Yung pagod ni Rana naging 200% yata dahil sa dami ng pinagagawa sa kanya ni Mateo. Ilang taong ka na rito sa kumpanya, Miss Ayap? Malamig na tanong sa kanya ni Mateo. 4 years, sir. Sumandal si Mateo sa swivel chair. And I wonder bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nagtatanggal. Ganito ba ang performance ng isang empleyadong tumagal ng 4 years sa isang kumpanya? I'm sorry, sir. Nauutal na sabi ni Rana. Ulitin mo to. I want this file before the end of office hour. Inaasahan kong magiging maayos na to kumpara sa pinasa mo sa akin kanina. Masungit na sabi ni Mateo at bumalik sa pagbabasa ng kung ano sa laptop nito. Pagkalabas ni Rana, bahagya siyang nagdabog sa desk niya. Nakakainis na. Nakakainis na siya. Kung galit siya sa akin, diretsuhin niya ako. Hindi itong trabaho ang pinag-iinitan niya. Oh, sino kaway mo dyan, girl? Tanong ni Jasmine na may dalang kape. Umiling na lang si Rana. Wala, stress lang. Ngumoso si Jasmine. Kailan ka ba hindi naging stress? Palagi kang stress sa pera, sa family mo. Idagdag mo pa yung boyfriend mong ewan. Ano bang nagustuhan mo ron kay Eman? Hindi pinansin ni Rana ang komento ng kaibigan niya at tiningnan ang calendar niya. Oo nga pala, anniversary na namin next week. Diyos mayo, Rana, bakit pag-iwalay ka na dyan? Sino ba namang gagastos para dyan sa celebration na yan? Ikaw na naman. Alam na nga niyang boyfriend mong dala mo ang pamilya mo, hindi pa makisama. Mapait na ngumiti si Rana. Yun lang kasi ang way ko para mapakita kong pagmamahal ko. Palagi akong busy. Hindi ko na siya nabibigyan ng oras. Umiling si Jasmine. Pero kung may paraan, kayang gawa ng paraan, Rana. Sadyang ganyan lang ang boyfriend mo. Huminga ng malalim si Rana. Balik na lang tayo sa trabaho. Iyon na nga ang ginawa ni Rana. Puro trabaho ang inatupag niya. Nakauwi na ang ibang kasama niya pero hindi pa siya. Antok na rin siya. Hindi na malaya ni Rana na nakatulog na pala siya. Pagkagising niya, mabilis siyang tumayo nang makita niya sa tabi niya si Mateo. Nahulog pa ang coat na nakatakip sa likod niya. Sorry po sir, nakatulog ako. Hindi ko lang po mapigilan ng antok ko. Kinakabahang sabi ni Rana. Tiningnan ni Mateo ang monitor niya. Tapos na bang trabaho mo? Tumango agad si Rana at muling umupo. Opo, ipiprint ko na lang po to. No need. Ipasa mo na lang sa email ko. Kumain ka na ba ng dinner mo? Tanong sa kanya ni Mateo. Kumunot ang noon ni Rana at napatingin kay Mateo. Sir? Tumayo si Mateo paharap kay Rana. Let's have a dinner. Sama mo ko. Ano pang hinihintay mo? Let's go. Tarantang-taranta si Rana. Pinatay niya ang monitor niya. Kinuha niya rin ang bag niya at ang coat ni Mateo. Sir Mateo, yung coat niyo po. Thank you po. Nahihiyang sabi ni Rana. Wear my coat. Umuulan sa labas at malamig. Marahang sabi ni Mateo sa kanya. Kinagat ni Rana ang pang-ibabang labi. Parang bumalik sa kanya si Mateo na dating marahan at malambing pagdating sa kanya. Isinuot na lang ni Rana ang coat katulad ng gusto ni Mateo. Sir Mateo,
Okay lang po bang ako ang kasama ninyo sa dinner? I mean, okay lang kung hindi. Nahihiyang sabi ni Rana habang nasa sasakyan sila. Sumulyap si Mateo sa kanya. Hindi kita iimbitahan kung hindi okay sa akin. Bakit? May magagalit ba? Napalunok si Rana. Hindi naman magagalit ang boyfriend ko. Boss naman kita. Umigting ang panga ni Mateo at umiwas ng tingin. Yeah, the boyfriend. Iniwan mo nga pala ako dahil sa kanya, no? Kayo pa rin? Sir, kinagat ni Mateo ang pang-ibabang labi at napapikit. Don't mind what I said earlier. Huminga ng malalim si Rana. Alam kong ayaw mo nang marinig pa to pero sorry talaga sa mga nagawa ko sa'yo noon. Sorry kung tinalikuran kita. Ayaw ko lang talagang makasal. Bata pa ako noon at takot na takot ako. Iminulat ni Mateo ang mga mata. Ayaw mo sa akin, di ba? Ayaw mo sa akin dahil mataba ako. Pangit ako. I almost gave you my world. Pero iniwan mo lang ako, Rana. Suminghap si Rana. Parang dinudurog ang puso niya. Alam kong hinusgahan kita. Pero hindi naman niya nagdahilan ko. Hindi kita lubusang kilala. Nag-away kami ni Eman pero boyfriend ko pa rin siya. Isa pa, ayokong gamitin ka. Ayokong pakasalan ka dahil lang sa buhay na kaya mong ibigay sa akin. And now, ano nangyari? Hindi nasalbang negosyo ninyo. Na-bankrupt kayo. Naghihirap ka para itaguyod ang pamilya mo. Yan ang buhay na ipinalit mo sa buhay na kasama ko. Pinili mo ang ganitong buhay para lang hindi ako mapangasawa mo, Rana. Puno ng hinanakit na sabi ni Mateo. Sorry, may mahal akong iba. Sorry, alam kong galit ka. Pero sana mapatawad mo pa rin ako, Mateo. Huminga ng malalim si Mateo. Let's stop this topic. I don't want this kind of drama tonight. Kinagat ni Rana ang pang-ibabang labi. Alam niyang malalim ang galit sa kanya ni Mateo. Naiintindihan niya iyon. Dinala siya ni Mateo sa isang mamahaling restaurant. Hindi naman iyon ang first time ni Rana sa mga ganoong klaseng restaurant. Pero simula nang bumagsak ang negosyo nila, tinalikuran na rin ni Rana ang mga luho niya noon. Kumain ka na, para makauwi na tayo pagkatapos nito. Sabi ni Mateo sa kanya. Hindi napigilan ni Rana ang pagngiti nang makita ang premium steak sa harap niya. Salamat sa pagkain. Titig na titig sa kanya si Mateo. You look so happy. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Rana. Favorite restaurant ko kasi ito. Ngayon na lang ulit ako nakakain dito. Sorry, excited lang. Bakas ang inis sa mukha ni Mateo. What do you mean? Hindi ba kita pinapasahod ng tama para pagkaitan mo ang sarili mong kumain sa ganitong klaseng lugar? Bahagyang nanliit si Rana. Sapat naman yung sahod ko. Kaya lang marami rin akong expenses. Ako lang ang may trabaho sa bahay at pinag-aaral ko ang kapatid ko. And now I think you're happy and content. Akala ko pa nga pagbalik ko rito sa Pilipinas, ready ka na rin magpakasal. Pero iba ang nakikita ko ngayon, Rana. Uminom ng wine si Mateo. Paano mo ba ako nakita? Curious na tanong ni Rana. Kahit papaano, naging komportable na si Rana kay Mateo. Hindi na sobrang lamig ng pakikitungo ni Mateo sa kanya. Kahit alam niyang marami itong hinanakit, hindi pa rin mapigilan ni Mateo ang kausapin siya. Kung may gusto man mangyari si Rana, iyon ay kahit sana maging kaibigan niya na lang si Mateo. You look more stressed. I don't see that glow in your eyes. Sabihin mo nga sa akin, masaya ka ba ngayon? Tanong ni Mateo sa kanya. Simpleng tanong pero parang dinudurog ang puso ni Rana. Hindi niya masabing masaya siya. Hindi na nga maramdaman ni Rana ang sarili niya. Pinilit ni Rana ngumiti. Oo naman. Masaya ako. Masaya ako kahit ganito. Kahit marami ang nagbago sa buhay ko. Nakakahanap pa rin naman ako ng paraan para maging masaya. Umiwas ng tingin sa kanya si Mateo. Umigting ang panga ng lalaki at nagsimula na sa pagkain. Huminga ng malalim si Rana. Hangad niyang patawarin na siya ni Mateo. Chapter 4. Babe, sorry na. Promise, babawi talaga ako sa'yo. Pakiusap ni Rana sa kanyang boyfriend na si Eman sa kabilang linya. Babawi? Anniversary natin pero wala ka. Lagi na lang trabaho yung inaatupag mo. Napapabayaan mo na ako, Rana. Parang wala akong girlfriend dahil sa ginagawa mo. Litanya ni Eman. Hinawi ni Rana pataas ang buhok niya. Please, bear with me. Intindihin mo naman ako. May kailangan lang akong tapusing trabaho. Hindi ako po pwedeng mag-absent. Kailangan ako sa conference.
Isa pa, bawas yun sa sahod ko. Kailangan ko lang mag-ipon para sa tuition fee ng kapatid ko kaya pinutol ni Eman ang kung anumang sinasabi ni Rana. Bahala ka na nga dyan. Naiinis lang ako. Huminga ng malalim si Rana. Nasa banyo lang siya at nagkulong. Iyon lang kasi ang pagkakataon ni Rana para sagutin ang tawag ni Eman. Naging abala siya sa conference kanina. Pagbalik niya, babawi talaga siya kay Eman. Kahit sobrang apektado si Rana sa usapan nila ng boyfriend niya, inayos niya ang sarili niya. Paglabas niya mula sa banyo, halos mapatalon si Rana sa kinatatayuan niyang nakita si Mateo roon. Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Rana kay Mateo. Umalis mula sa pagkakasandal sa pader si Mateo. Ang tagal mo. Pinunta kita sa desk mo kanina. Isinipit ni Rana ang buhok sa tainga. Sorry. Girl thing lang. Inabot ni Mateo ang isang folder. Do this for me. I expect that before 2 o'clock in my desk. Tumango agad si Rana. Sige po sir. Nilagpasan na ni Rana si Mateo pero biglang nagsalita ang lalaki. Kapag natapos mo yan, pwede ka na umuwi ng maaga. Lumingon agad si Rana kay Mateo. Sir? Namulsa si Mateo at humakbang palapit sa kanya. Umuwi ka, magpahinga ka. Ang laki ng eye bags mo. You need rest. Sinapo agad ni Rana ang mukha. Ano po? Hindi po pwede. Kakaltas po yun sa sahod ko. Don't worry, ako ang bahala. I want you to rest. Magpahinga ka sa inyo. Naiintindihan mo ba? Malambing na tanong ni Mateo. Hindi napigilan ni Rana ang titigan si Mateo. Hindi niya alam kung ano ba talagang intensyon sa kanya ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit sa kabila ng galit para sa kanya, nandoon pa rin ang pagsuyo at lambing ni Mateo para kay Rana. Gayunpaman, palaging pinaaalalahanan ni Rana ang sarili na huwag mahulog sa posibleng patibong ni Mateo. Huminga ng malalim si Rana. Kung ganun, thank you po sir. Tumango si Mateo parang satisfied na sa sagot niya. Good. Now, go back to work para matapos mo na yun at may bigay mo na sa akin. Iyon na nga ang ginawa ni Rana kaya maaga siyang nakauwi. Gayunpaman, kahit sinabi sa kanya ni Mateo na magpahinga, hindi niya pa rin ginawa. Sa halip, pumunta siya sa apartment ni Eman para sorpresahin ito. Pero mukhang siya ang nasorpresa sa naabutan niya. Sige pa, Eman. Rinig niyang ungol ng isang babae. Ungol pa lang, pakaramdam ni Rana, makakapatay na siya. Galit na galit niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Eman. Sa kama, naabutan ni Rana si Eman na nakahiga habang nakapatong ang haliparot na kabit nito. Rana, magpapaliwanag ako. Natatarantang sabi ni Eman. Hinampas ni Rana si Eman gamit ang bag niya. Eman, minahal kita. Bakit mo nagawa sa akin to, ha? Pinaglaban kita sa pamilya ko. Kung alam ko lang tinanggap kong mga salita mula sa mga magulang ko sa araw-araw dahil lang sa'yo. Rana, please. Sorry. Hindi ko sinasadya. Sinampal ni Rana ng malakas si Eman. Hindi mo sinasadya? Hindi mo sinasadya ang libog mo, ganun? Ano? Sagutin mo ako. Sinayang ko lang ang buhay ko sa'yo. Kung alam ko lang na masasaktan mo ko at gago ka pala, sana nakinig na lang ako sa parents ko noon. Sa sobrang galit ni Rana, hinagisa niya ng upuan ang computer set ni Eman. Nabasag ang monitor roon. Rana, wag yan! Mahal yan! Reklamo ni Eman at agad na lumapit sa computer. Mahal? Mahal mong mukha mo! Ako bumili niyan! Lahat ng gamit at regalo niya kay Eman, sinira ni Rana. Total siya naman na nagbayad sa lahat ng iyon, maging ang upa sa apartment ni Eman. Siya pa rin ang nagbabayad. Kapag sinasabi ni Jasmine na mukha kang pera at materialistic ka, nagbubulag-bulagan ako, Eman. Pero ngayon, gising na ako. Magsama kayo ng kabit mo. Break na tayo! Sigaw ni Rana bago lumabas mula sa apartment. Nang nakita ni Rana ang motor ni Eman, binutas niya rin ang gulong. Lintik lang ang walang ganti para kay Rana. Siya rin ang naghulog para matapos ang bayad ng motor na iyon. Hindi makapaniwala si Rana na nagpauto siya nung ganun kay Eman. Nang nakalayo, hindi na napigilan ni Rana ang umiyak. Ang tanga ko! Ang tanga-tanga ko! Wisit kang lalaki ka! Mabaog ka sana!
Wala kang kwenta. Rana, ay anak ng tipaklong. Pinunasan agad ni Rana ang mga mata nang biglang tumigil sa gilid niya ang isang sasakyan. Nanlaki ang mga mata niya nang nakitang si Mateo ang bumaba roon. What are you doing here? Nakapang-opisina ka pa. Maaga kang umuwi ah. Di ba sinabi ko magpahinga ka? Okay ka lang ba? Sunod-sunod na tanong ni Mateo. Hindi na napigilan ni Rana ang humagulgol. Wala na siyang pakialam kung makita ni Mateo na umiyak siya. Sobrang broken-hearted lang talaga siya. Napamura si Mateo. Pumasok ka sa sasakyan ko. Umiiyak pa rin na pumasok si Rana. Gulo na ang buhok niya. Kalat na rin ang eyeliner sa mukha niya. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Mateo. Umiling lang si Rana. Ihatid kita sa inyo. Umiling ulit si Rana. Ayokong umuwi. Ayokong makita nila akong ganito. Huminga ng malalim si Mateo. Then, I'll take you to my place. But promise mo, sasabihin mo sa akin kung bakit ka umiiyak ngayon. Kampante akong nagpahinga ka na. Tapos makikita kita sa gilid ng kalsadang ganyan ng itsura at umiiyak. You drive me crazy, Rana. Pinilit na lang ni Ranang kumalma. Dinala siya ni Mateo sa kondo nito. Nagluto rin si Mateo ng pagkain para sa kanya. Inayos naman ni Rana ang sarili sa banyo ni Mateo. Eat. Pagkatapos mong kumain, I want you to tell me what happened. Sa kwarto ko na rin ikaw matulog. Sa guest room ako. Sabi pa ni Mateo. Tumunghay si Rana. Kahit ako na sa guest room. Hindi naman kailangan na doon ako sa bedroom mo. Umiling si Mateo. Magiging mas komportable ka roon. Take a shower later. Pahiramin kita ng damit. Okay. Nauutal na sabi ni Rana. Pagkatapos kumain at maligo ni Rana, lumabas na agad siya. Suot niya ang puting dress shirt ni Mateo na medyo luwag na sa kanya at ang boxer shorts nito. Naabutan ni Rana si Mateo sa sala na umiinom ng tsaa. Umiinom ka ba ng tsaa? Tanong ni Mateo sa kanya. Marahang tumango si Rana. Oo. Have a seat. Pag-usapan natin kung anong problema mo. Kinakabahan si Rana. Sa lahat ng tao, hindi niya inasahang sa ex-fiancé na iniwan niya pa siya magsasabi ng problema. Iniisip ni Rana na parang hindi tamang marinig pa ni Mateo iyon. Hindi kasi ako komportableng sabihin sa'yo. Galit ka sa akin, Mateo, di ba? Paalala ni Rana. Sandaling natulala si Mateo. Oo, galit ako sa'yo. Pero pinipilit kong sarili kong tanggalin yun sa akin. Ayoko nang mabuhay na puno ng galit at hinanakit sa'yo. Matagal nang nangyari yun. At tanggap ko nang iniwan mo talaga ako. Na hindi mo ako gustong pakasalan. Tumulo ang luha ni Rana. I sincerely apologize to what I did to you. Sorry talaga sa lahat ng ginawa kong pagkakamali sa'yo. Nagkamali ako. Bahagyang lumapit si Mateo at pinunasan ang mga luha niya. Stop crying. Mas okay nang makita kitang inaiinis sa akin. Nagagalit din sa akin kaysa umiiyak ka ng ganito, Rana. Mas lalong umiyak si Rana. Bakit ka ba ganyan? Bakit pagdating sa akin ang bait mo? Bakit kapag ako ang lambot mo? Sumandal sa backseat ng sofa si Mateo. Hindi mo alam kung gaanong sakit at kahihiyan ang idinulot mo sa akin noon, Rana. It made me question myself. Sobrang nagduda ako sa sarili ko. Dumating sa point na kahit ako, kinaayawan na rin ang sarili ko. Mabuti na lang nandyan ang pamilya ko, nakaalalay sa akin. Unti-unti kong inayos ang buhay ko, ang sarili ko. Sa panahong yun, pilit kong inaasahan ang galit ko para sa'yo. Pero, nang nakita kita, hindi ko rin maintindihan kung bakit unti-unti rin nalulusaw yun. Hindi napigilan ni Ranang yakapin si Mateo. I'm sorry. Hindi ko alam. I'm sorry kung sinaktan kita noon. I'm sorry. Hindi ko deserve ang kapatawaran mo. Pero paulit-ulit akong hihingi ng paumanhin sa'yo. Gumanti ng yakap si Mateo sa kanya. Hindi ka pa humingi ng tawad. Kusa ka ng pinatawad ng puso ko, Rana. Let's start again. Kahit kaibigan lang, please. Hayaan mo ko sa buhay mo. Kahit kaibigan mo lang. Pinikit ni Rana ang mga mata nang haplusin ni Mateo ang pisngi niya. Bakit hindi napansin ni Rana iyon? Bakit hindi niya pinahalagahan noon si Mateo? Masyado ba talagang bulag ang pagmamahal niya para kay Emma noon? No. Tell me, bakit ka umiiyak kanina?
Marahang tanong sa kanya ni Mateo. Huminga ng malalim si Rana. Nakita ko kasi yung boyfriend ko. Nakikipag-sex sa iba. Niloko niya ako. Umigting ang panga ni Mateo. Alin to? Yung lalaking dahilan kung bakit mo ko iniwan sa kasal natin noon? Napayoko si Rana. Sorry. Tama na ang paghingi ng sorry, Rana. Wala kang kasalanan. Yun lang ang sa tingin mong tama noon. Wala ka rin kasalanan kung maghanap ka ng ibang ex mo. Sadyang gago lang siya. Bahagyang ngumiti si Rana. Thank you. Thank you sa pag-comfort sa akin at pagpapatuloy dito sa kondo mo. Umaliwalas ang mukha ni Mateo. Yan. Palagi ka dapat ngumiti. Paano kita iinisin sa trabaho kung mukha ka na agad stress? Wala pa akong ginagawa. Nanlaki ang mata ni Rana. Sir? Mahinang tumawa si Mateo. Huwag mo akong tawagin sir kapag wala tayo sa opisina. Mateo na lang kapag tayong dalawa, okay? Come on. Umakyat ka na para makapagpahinga ka na. Good night, Rana. Chapter 5. Kahit broken-hearted si Rana, nagpatuloy pa rin siya sa buhay niya. Hindi pwedeng tumigil siya sa pagtatrabaho. Marami pa ang umaasa sa kanya. Sir, tapos na po ang trabaho ko. Uwi na po ako. Imporma ni Rana sa kanyang boss. Aalis na sana si Rana sa opisina ni Mateo pero bigla itong nagsalita. Ihahatid na kita. Agad lumingon si Rana kay Mateo. Sir? Pero hindi pa po tapos ang trabaho ninyo. Tiningnan ni Mateo ang desk nito. Para bang saka lang na-realize na hindi pa nga ito tapos sa ginagawa. Barikan. Pwede naman akong bumalik after kitang ihatid. Marahang tumawa si Rana. Hindi naman kailangang ihatid pa ako, sir. Kaya ko namang umuwi mag-isa. But I want to have a dinner with you. Sabi ni Mateo. Suminghap si Rana. Ha? Pero hindi ka pa tapos sa ginagawa mo. Ganito na lang. Bibili na lang ako ng gusto mong pagkain tapos babalik ako dito. Kinuha agad ni Mateo ang black card nito. Buy anything you want. Kung ano yung sayo, yun na rin ang sa akin. Ha? Nakakaiya, Mateo. Ako na magbabayad ng para sa akin. Sabi agad ni Rana. No, ako magbabayad. Sasabihin ko sa driver kong ipagmaneho ka. Come on, bumalik ka na para magbalik mo. Kakain na tayo. Wala nang ibang nagawa si Rana, kundi pumayag na lang. Medyo nahihiya na nga siyang palagi siyang nililibre ni Mateo. Bukas ay ipagluluto na lang ni Rana si Mateo ng dinner para hindi na palaging nagpapagastos si Mateo sa kanya. Nandito na ako. Sa malapit lang ako nag-order ng pagkain natin. Okay lang ba sa'yo ang Japanese food? Nag-aalalang tanong ni Rana. Of course. Tumayo agad si Mateo at ito na mismo ang nag-ayos ng pagkain. Hindi maiwasang pagmasdan ni Rana si Mateo. Inuna pa nitong asikasuhin ang pagkain niya. Bakit kaya hindi napansin iyon ni Rana noon? Bakit hindi niya alam na sobrang maalaga pala si Mateo pagdating sa kanya? Salamat. Nakangiting sabi ni Rana at nagsimula ng kumain. Anyway, may business trip ako. Isasama kita. Imporma ni Mateo sa kanya. Ha? Bakit ako? Nagtatakang tanong ni Rana. I don't have a secretary as of now. Umuwi ng probinsya dahil may sakit ang ina. Gusto kita isama. We'll go to Spain. Ikaw din ang naisip kong isama para makapagbakasyon ka na rin. Nilunok muna ni Rana ang pagkain. Pero, trabaho naman yun. Hindi naman porke broken na hearted ako. Kailangan ko na ng bakasyon. But I insist. Sumama ka ha. Hindi ako tatanggap ng pagtanggi. Pagpupumilit pa ni Mateo. Tumango na lang si Rana. Napangiti naman si Mateo. Good to know that. Sa mga sumunod na araw, naging abala na sila. Nagpumilit si Mateo na sunduin siya pero ayaw ni Rana. Hindi lang gusto ni Rana na makita ng mga magulang niya si Mateo. Ayaw niyang may ibang isipin ang mga ito tungkol kay Mateo. Gayong magkaibigan na lang naman sila. Magkanong bayad mo rito? Bakit nasa business class din ako, Mateo? Pwede naman ako dun sa pinakamura. Bulong ni Rana kay Mateo. Tumawa si Mateo. What are you talking about? Huwag ka mag-alala. Sagot naman ng company lahat ng expenses mo. Itinaas ni Rana ang kamay. Pangako, gagalingan ko habang ako ang sekretary mo ngayon. Sorry talaga sa expenses. Naliit ang mga mata ni Mateo. Masyado kang bala sa nararamdaman ko sa nakalipas na taon. Hindi ko na nagawang makibalita sa'yo. Palagi kang humihingi ng sorry kahit hindi naman dapat.
Hindi na ikaw ang babaeng nakilala ko nung punong-puno ng confidence. I wonder, anong nangyari sa'yo sa loob ng 5 taon? Natahimik si Rana. Hindi niya rin alam. Ang alam lang ni Rana, marami siyang maling desisyong ginawa na kahit sorry niya, hindi sapat. Kahit yata pagsisihin niya iyon buong buhay, wala pa ring magbabago. Marami akong maling nagawang desisyon at ang paghingi lang ng tawad ang kaya kong gawin ngayon. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng iyon, kaya ko pang maging confident na humarap sa mga tao? Lalo na sa'yo. Hinawakan ni Mateo ang kamay niya. You're already forgiven. Matagal na kitang napatawad. Keep smiling, okay? Rana, gusto kong maging masaya ka at kalimutan kung ano man ang nangyari sa atin noon. Pagkarating sa Spain, nagpahinga lang sila saglit ni Mateo. Kinabukasan, pumunta na sila kung saan gaganapin ang meeting. Abala si Mateo sa pakikipag-usap habang abala naman si Rana sa pag-take notes ng minutes ng meeting sa minute book. Pagkatapos ng meeting, nakita niyang mukha ng pagod si Mateo. Gutom ka na ba, sir? Gusto mo bang i-order na lang kita ng pagkain sa baba? Room service? Yes, please. Mag-order ka na rin para sa'yo. Mateo! Sigaw ng isang babae, si Georgina. Ang babaeng tumawag kay Mateo ay ang isa sa business associates na nasa meeting kanina. Maganda at mas matangkad ito kay Rana. Lumapit pa ito kay Rana, kaya mas lalong lumutang ang ganda ni Georgina kumpara sa kanya. Let's have a dinner please. I have to talk to you about some personal things. Sabi pa ni Georgina. Bahagyang umatras si Rana. Huminga siya ng malalim. Pagod na rin siya, pero kaya niya pa naman. Lumingon sa kanya si Mateo. Are you tired? Umiling agad si Rana. Hindi pa naman. Tinitigan siyang mabuti ni Mateo. But you look tired. Sige na, pumunta ka na sa kwarto mo. Magpapadala na lang ako ng pagkain doon. Magpahinga ka na pagkatapos. Ha? Sige. Walang nagawa si Rana kundi bumalik sa hotel room niya. Hindi niya alam kung bakit inis na inis siya. Kaya ba siya pinagpahinga ni Mateo dahil kay Georgina? Istorbo lang siguro ang tingin sa kanya ni Mateo sa pangbabae nito. Binato ni Rana ang una niya. Ano namang pakialam ko? Mangbabae man siya ng marami, wala akong pakialam. Wala dapat akong pakialam. Gusto nang matulog ni Rana, pero hindi niya alam kung bakit hindi siya mapakali ng gabing iyon. Alam niyang mali iyon. Kakabreak niya lang kay Eman at kay Mateo siya nakahanap ng comfort. Pero hindi tama iyon. Daig pa ni Rana ang nagseselos na girlfriend. Ang ending, wala tuloy siyang maayos na tulog. Inaanto ka. Puyat ka. Puna ni Mateo sa kanya. Hindi napigilan ni Rana ang pag-irap. Okay lang, sir. Umahawang ang bibig ni Mateo. Ano nangyari? Bakit sir ang tawag mo sa akin? Tayo lang naman dalawa. Wala nga, sir. Huwag ka makulit, okay? Gutom lang ako. Naiinis na sabi ni Rana at nauna nang naglakad. Nakangusong kumuha na lang ng pagkain si Rana sa buffet breakfast ng hotel. Titig na titig naman sa kanya si Mateo para bang tinatansya ang init ng ulo niya. Akala ko ba gutom ka? Bakit kailangan kinuha mo? Nagtatakang tanong ni Mateo. Busog ako. Malamig na sabi ni Rana. Ibinaba ni Mateo ang utensils nito. Tell me, ano problema? Okay pa naman tayo kagabi ah. Kumunot ang noon ni Rana. Wala nga. Kulit mo naman eh. Hindi ako titigil ng pangungulit sa'yo. Mas lalo ko lang gustong malaman ng dahilan para mainis ka sa akin ng ganito. Anong problema? Bakit hindi ka nakatulog ng maayos kagabi? Pwede ba, Mateo? Huwag mo na lang pakialaman ng problema ko. Ano naman kung hindi ako nakatulog ng maayos? Porque nakatulog ka ng maayos kagabi kasama yung Georgina? Papakialaman mo na rin pati pagtulog ko? Napailing si Mateo. So ito yun. Iniisip mong may nangyari sa amin ni Georgina kagabi. Wala akong sinabing ganyan. Buwelta ni Rana. Wala nga. Pero naiinis ka dahil dun. Imposible naman din na nagsiselos ka. Hindi ka magsiselos dahil hindi mo naman ako gusto, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Rana. Anong magsiselos? Hindi ako magsiselos, no? Kilabutan ka nga. Mapait na tumawa si Mateo. Yeah. Hindi ka naman magsiselos. Hindi mo naman ako gusto. Natahimik si Rana. Hindi niya naman talaga gusto si Mateo, pero hindi niya alam kung bakit parang labis ang pagtutol ng dibdib niya. Kapag nasasaktan si Mateo, nasasaktan din siya.
Bumuntong hininga si Mateo. But, jealous or not, gusto kong linawin sa'yo ang lahat. Walang namamagitan sa amin ni Georgina. She tried last night but I politely rejected her. Wala akong babae. Never ako na-involve sa isang babae kahit fling pa. Parang nakahinga ng maluwag si Rana. Hindi mo naman kailangang sabihin sa akin yan. Pero gusto kong malaman mo. Ayokong mag-isip ka ng kung ano-ano tungkol sa akin. Walang ibang babaeng dumaan sa buhay ko bukod sa'yo, Rana. Gustong matuwa ni Rana sa narinig pero mas matimbang ang guilt na nararamdaman niya. Kung ganun, siya lang talaga ang babaeng pinanghintulutan ni Mateo sa buhay nito. Si Rana lang ang hinayaan ni Mateo pero sinayang lang ni Rana iyon. Chapter 6. Saan tayo pupunta? Tanong ni Rana kay Mateo pagkatapos ng trabaho niya. 2 linggo nang nakalipas magmula nang nagbalik sila galing sa Spain. Kahit paano, nakapag-take ng bakasyon si Rana roon. Hindi siya masyadong napagod at ipinasyal pa siya ni Mateo. Bumalik na sila sa kani-kaniyang trabaho nang bumalik na sila sa bansa. May gagawin tayo, sabi sa kanya ni Mateo at bigla na lang siyang hinila mula sa desk niya. Ha? Teka lang, sandali sir. Pagputol pa ni Rana. Hiyang-hiya na si Rana. Kakaiba ang tingin sa kanya ng mga katrabaho niya. Halatang nangaasar pa nga ang kaibigan niyang si Jasmine. Saan ba tayo pupunta? Nakakahiya yung ginagawa mo kaninang paghila sa akin. Baka nung isipin nila tungkol sa atin. Hindi magandang tingnan lalo na't boss kita, Mateo. Kumunot ang noo ni Mateo. Wala kang ginagawang masama. Hayaan mo sila sa kung anong gusto nilang isipin tungkol sa atin. Once and for all, tigilan mo na ang kaiisip sa sasabihin ng iba tungkol sa'yo. Natahimik na lang si Rana. Wala siyang masabi. Hindi niya alam kung kailan siya naging ganoon kapag kasama niya si Mateo. Ang alam lang ni Rana, malaki ang ipinagbago ni Mateo. Hindi na ito ang dating Mateo na masama ang ugali at walang paggalang sa lahat. Nanlaki ang mga mata ni Rana nang makita ang pinagdalhan sa kanya ni Mateo. Bakit tayo nasa circuit na to? Please Mateo, ayokong pumasok sa loob. Come here, samahan mo ko. Makikipagkarera ako. Nasa loob ang ex mo, di ba? Tumango si Rana. Ayoko muna siyang makita. Huminga ng malalim si Mateo. Mas lalong kailangan mo siyang makita ngayon. Kailangan mong mamulat sa lahat ng kagaguhang ginawa niya sa'yo. Don't worry. I'm here. I'm always here for you. Hindi kita pababayaan. Makikipagkarera ka? Baka mapahama ka. Kailan mo pa naging hobby yan? Nag-aalalang tanong ni Rana. Ngumiti si Mateo. Don't worry. Hindi ako mapapahamak. Igaganti lang kita sa nanakit sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Rana. Ha? Huwag mong gawin yan, Mateo. Hindi na naman kailangan. Hayaan mo na si Eman, sige na. Umuwi na tayo, baka mapahamak ka pa. Umiling si Mateo. Nagbago na ako sa nakalipas na taon. Pero pagdating sa'yo, alam na alam mo ang ugali ko, Rana. Hindi ako mapapalampas to. Kinagat ni Rana ang pang-ibabang labi. Hinihintay niya lang na makapagpalit ng damit si Mateo. Paglabas sa locker room, hindi niya napigilan ang pag-awang ng bibig. Curious na tuloy siya kung anong ginawa ni Mateo para lang maging ganoong kagwapo at kahat. Pati mga babaeng nandoon. Hindi matanggal ang tingin kay Mateo. Inalalayan siya ni Mateo umakyat. Nandoon ang isang upuan at lamesang may mga pagkain. Kaharap ang isang glass window kung saan tanaw na tanaw ang race circuit. Your damn ex is here with his bitch. Pabulong na imporma sa kanya ni Mateo. Napatingin naman agad si Rana sa direksyon ni Eman. Kunot na kunot ang noo nito nang nakita siya. May kalandian na ngang babae. Nakatingin pa kay Rana. Hindi na nahiya. Let's go. Hinawakan ni Mateo ang kamay niya at dinala siya sa pinakaharap. Mateo, bakit kailangan kong umupo dito? Nakakaiya, agaw atensyon, sabi ni Rana. This is the place for VIP. Member kaya ako dito. Kaya dapat maupo, VIP member ako. Kaya wala ka dapat ipag-alala. Maghahanda na ako. Kainin mo na lang ang pagkain gusto mo, okay? Tumango na lang si Rana. Okay, mag-ingat ka ha. Manonood ako. Huwag kang mapapahamak. Gugulpihin kita kapag may nangyaring masama sa'yo. Mahinang tumawa si Mateo. Promise, mag-iingat ako habang nilalampaso ang ex mo. Ngumuso si Rana. Hindi mo naman kailangan gawin to. Hindi sumagot si Mateo. Bigla na lang nitong hinawakan ang mukha ni Rana at maagaang dinampian ng halik ang pisngi ni Rana. Nanlaki ang mga mata niya. Lumakas ang tibok ng puso ni Rana.
Hindi niya inasahang gagawin iyon ni Mateo sa kanya. Bakit mo ginawa yun? Pabulong na tanong ni Rana. Marahang lumapit sa kanya si Mateo at hinalikan pati tainga niya. Mamaya mo na ako gulpihin. Ipapanalo ko to. Ipapanalo kita. Nakatingin ng ex mo. Let's give him a show, my love. Parang mahihimatay yata si Rana sa tinawag sa kanya ni Mateo. Tumindig lahat ng balahibo niya. Hindi pa nakatulong kay Rana nang malanghap ang mabangong hininga ni Mateo. Tumikhim si Rana. Good luck. Lumayo na si Mateo at may ngisi sa mga labi. Thank you. Even though your good luck is much better. Nanlaki ulit ang mga mata ni Rana. Napahalakhak na lang si Mateo bago siya iwan doon. Kabadong-kabado si Rana. Ni hindi niya na nga naisip pa ang ex-boyfriend niyang si Eman kung nakatingin sa kanya. Ilang sandali pa, nagsimula na ang race. Talagang hindi nga nagbibiro si Mateo. Ipapanalo nga siya ni Mateo. Kitang-kita ni Rana ang pagkapikon sa mukha ni Emma nang matapos ang game. Let's go? Marahang tanong sa kanya ni Mateo. Tumango si Rana at mahigpit na hinawakan ng kamay ni Mateo. Salamat ha. Tatanggapin ko lang salamat mo kapag sinamahan mo akong mag-barbecue. Gusto mo? Tumawa si Rana. Pero dun lang sa mura. Gusto kitang ilibre. Kumunot ang noo ni Mateo. Ako magbabayad. Sige no, hayaan mo na ako please. Malambing na sabi ni Rana. Umiwas ng tingin si Mateo. Fine, alam na alam mo talaga ang kainaan ko. Napangiti si Rana. Hindi alam ni Rana kung bakit may bahagi sa kanyang nagustuhan iyon. Gusto niyang maging kahinaan ni Mateo pero gusto niya rin maging kalakasan nito. Dinala ni Rana si Mateo sa isang food park. Nag-order siya ng 10 pork barbecue para sa kanila at isang inihaw na pusit. Doon na rin sila kumain. Alam mo, pansin ko simula nang maging magkaibigan tayo, palagi ka nalang pagkain ng banding natin. Feel ko tumataba na ako, sabi ni Rana. Kahit tumaba ka, okay lang. Maganda ka pa rin naman. How about me? I don't know. Siguro papangit ulit ako? I don't know. Itinago ni Mateo sa halakhak ang pait na nararamdaman. Kinagat ni Rana ang pang-ibabang labi. Ang dami kong kasalanan sa'yo. Yan bang dinulot ko sa'yo nang iwan kita noon? Namungay ang mga mata ni Mateo. Yes, nawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Pero hayaan mo na yun. Matagal nang tapos yun. Naka-recover na ako sa lahat. Okay na sigurong tumaba ulit ako. Ikaw naman ang kasama kong kumain habang tumataba ako. Masaya na ako ron. Sobrang guilty si Rana. Gusto niyang malaman lahat ng nangyari kay Mateo. Pero ayaw niyang pilitin ang lalaking magkwento. Halata namang hindi pa handa si Mateo sabihin sa kanya ang lahat. Nagpumilit siyang ihatid ni Mateo. Pero sinabi niyang hanggang kanto lang. Ayaw ni Rana na makita ng parents niya si Mateo. Sige, una na ako. Mateo, salamat. Nakangiting sabi ni Rana. Sinubukang tanggalin ni Rana ang seatbelt niya pero hindi niya matanggal. Medyo nasa-stress na siya kaya tinulungan na siya ni Mateo. Natanggal nga iyon pero sumabit naman ang buhok ni Rana sa butones ng damit ni Mateo. Sorry, sabi na lang ni Rana. Rana, huwag ka masyadong lumayo. Hindi ko matanggal. Natatawang sabi ni Mateo. Huminga ng malalim si Rana. Sinamantala niyang hindi siya nakikita ni Mateo. Alam kong sawang-sawa ka ng paulit-ulit kong paghingi ng sorry sa'yo. Pero hindi ako mapapagod. Mateo, sorry kung pinaramdam ko sa'yong wala kang kwentang tao. Sorry talaga sa lahat. Kung pwede ko lang mabalik ang nakaraan, hindi kita sasaktan, Mateo. Natanggal na ni Mateo ang buhok ni Rana sa damit nito. Hinayaan lang siya ni Mateo na umiyak sa dibdib nito. Mas lalo siyang naiyak nang yakapin siya nito. Wala na sa akin yun, Rana. Kung ano mang pinagdaanan ko sa nakalipas na taon, hanggang doon na lang yun. Hindi mo na kailangang mag-guilty pa. Ang mahalaga sa akin ngayon, masaya tayo pareho at mas nakilala pa kita. Lumayo si Mateo sa kanya at pinunasan ang mga luha niya. Tama na, wala kang kasalanan. Kung iisipin, may kasalanan din naman ako noon. Patuloy kong pinilit ang sarili ko sa iyo, kahit alam kong ibang lalaki ang mahal mo noon. Umiling si Rana. Pero Mateo, alam nating parehong naging makasarili ako. Sinaktan kita ng sobra. Pinaglapat ni Mateo ang mga noon nila. Tama na, Rana. Hindi mo na kailangang isipin pa yan.
Wala akong pakialam kahit saktan mo pa ako ulit. Hindi ko na kaya. Mahal na mahal rin kita, Rana. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang minahal ko. Tumulo na naman ang luha ni Rana. Posible pala na maramdaman ng sakit at saya sa sabay na pagkakataon. Si Mateo lang ang kayang magparamdam sa kanya ng ganun. Ilang sandali pa, naglapat na ang mga labi ni Mateo. Hindi na alam ni Rana kung luha niya ba iyon o luha iyon ni Mateo. Ang alam niya lang, pareho silang nasasaktan sa lahat ng nangyayari sa kanila sa nakaraan. Chapter 7. Parang nananaginip pa si Rana habang papasok sa trabaho. Ilang beses na niya na yatang kinurot ang sarili niya. Baka kasi panaginip lang ang halika nila kahapon ni Mateo. Pero kahit anong gawin ni Rana, paulit-ulit lang bumabalik sa kanya ang alaalang iyon. Parang ang nakadikit pa rin sa kanya ang mga labi ni Mateo. Girl, umamin ka na. Sinong bagong bebe mo, ha? Ikaw, ha? Hindi ka na nagkukwento sa akin. Nagtatampong salubong sa kanya ni Jasmine. Kamunot ang noon ni Rana. Anong ibig mong sabihin? Naku, Rana, may bonggang flower bouquet sa desk mo. Sabi na ngayong hiwalay ka na sa Emma na yun, may nagkakandarapan na sa'yo. Tuwang-tuwang sabi ni Jasmine. Nagmamadaling naglakad si Rana papuntang desk niya. Tiningnan niya kung kanino galing iyon. Hindi niya na napigilan ang mapangiti. Kay Mateo galing iyon. Kung ganon, hindi lang nga panaginip ang naging halika nila kagabi. Kay Sir Mateo, tinakpan agad ni Rana ang bibig ni Jasmine. Huwag ka nga maingay, baka marinig ka nila, baka ma-issue kami. Manghang tumingin sa kanya si Jasmine. Hello, anong may issue? Issue na talaga. Ilahin ka ba naman ni Sir Mateo kahapon? Sa tingin mo, hindi pa nila mahahalatang may something sa inyong dalawa? Paano nga ba? Paano bigla na lang naging close kayo ni Sir Mateo, ha? Kinagat ni Rana ang pang-ibabang labi. Tanda mo ba yung kinukwento ko sa'yo palagi na muntik na akong maikasal 5 years ago? Yung groom ko, si Sir Mateo yun. What? Gulat na tanong ni Jasmine. Ang gaga mo, girl! Ganun kagwapo, kabango, kayaman at kahat? Iniwan mo sa kasal? Huminga ng malalim si Rana. Hindi naman siya katulad noon. Malaki ang pinagbago ni Mateo. Especially sa physical, pero don't get me wrong. Hindi ko siya iniwan dahil doon. Alam mo naman ang dahilan, di ba? Alam mo namang bulag na bulag pa ako noon sa pagmamahal ko kay Eman. Ilang sandali pa, bigla na lang dumating si Mateo. Tumayo agad ang mga katrabaho ni Rana. Hindi naman siya makatingin ng diretso kay Mateo. Naalala niya pa ang ginawa nila kagabi. Good morning, sir. Bati ng ka-workmates ni Rana. Sa sobrang taranta ni Rana, nahuli pa siya sa pagbati. Good morning, sir. Saglit silang nagkatinginan ni Mateo. Bumaba ang tingin nito sa hawak niyang mga bulaklak. May pinipigil ng ngiti si Mateo bago umiwas ng tingin. Good morning. I hope everyone will do their job better than yesterday. Sabi ni Mateo bago muling naglakad para pumunta sa opisina. Siniko ni Jasmine si Rana. Ang aliwalas ng mukha ni Sir Mateo? Inspired siguro, no? Hindi na napigilan ni Rana ang humalakhak. Tumigil ka nga. Magtrabaho na lang tayo. Inabala na nga ni Rana ang sarili sa trabaho. Abala rin si Mateo, kaya halos hindi na sila nagkita pagkatapos ng umagang iyon. Gayunpaman, hindi pa rin nakalimutan ni Mateo na padalhan siya ng lunch at early dinner. Pagka-uwi ni Rana sa bahay, nagpahinga na lang siya. Bibitawan niya na sana ang cellphone niya nang biglang tumawag si Mateo sa kanya. Hello? Tanong ni Rana pagkasagot ng tawag. Humalakhak si Mateo. Ang bilis mo namang sumagot. Nag-init ang mga pisngi ni Rana. Hawak ko kasi itong cellphone ko nang tumawag ka. Bakit nga pala? Namiss na kita. I want to see you. Napangiti si Rana. Nakita lang kita kaninang umaga. Miss mo na agad ako. Oo nga pala. Para saan yung mga bulaklak na binigay mo sa akin kanina? Nasa tapat ako ng bahay niyo. Lumabas ka para sagutin ko yung tanong mo. Nanlaki ang mga mata ni Rana at sinilip agad mula sa bintana si Mateo. Nakita niya agad roon ang lalaki. Mukhang pagod at nakasandal sa sasakyan nito. Tumayo agad si Rana at lumabas. Wait, sige, bababaan ako. Tahimik lang na lumabas si Rana. Ayaw niyang magising ang mga magulang niya. Marahan niyang binuksan ang gate. Bumungad agad sa kanya si Mateo. Huminga ng malalim si Rana. Hindi ka na dapat pumunta pa rito. Gabi na. Dapat ay nagpahinga ka na lang sa kondo mo. But I want to see you.
Malambing na sabi ni Mateo. Ang sagot sa tanong mo kanina, dahil maliligaw ako sa'yo, Rana. Nanlaki ang mga mata ni Rana. Ano? Namumungay ang mga mata ni Mateo nang tumingin sa kanya. I just want to show you my love in the right way. Nung malaman ko nung gusto ng mga magulang mong maikasal ka sa mayamang katulad ko, sobrang saya ko kaya kinuha ko agad ang opportunity na yun. Hindi ko man lang inisip ang nararamdaman mo noon. Kaya ngayon, gagawin ko ng tama ang lahat. Dadaan ako sa proseso, Rana. Maghihintay ako hanggang sa tanggapin mo ko. Hanggang sa mahalin mo rin ako. Liligawan kita. Kinagat ni Rana ang pang-ibabang labi. Gusto niyang pigilan ang pag-iyak. Hindi ba parang nakakatawa yun, Mateo? Tinakbuhan kita sa kasal natin noon. Tapos papayag ako magpaligaw sa'yo ngayon. Sure akong maraming magtataas ng kilay sa sitwasyon natin ngayon. Umiling agad si Mateo. Please, Rana. Stop thinking about them. Just think about us. Let me pursue you. Let me love you. Parang hinaplos ang puso ni Rana. Ano bang ginawa niyang mabuti para ibigay sa kanya ni Mateo? Pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ni Mateo. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, pumasok na si Rana sa bahay nila. Hindi napigilan ni Rana ang magsinghap nang maabutan ang papa niya sa labas. Papa. Sino yung kausap mo? Hindi ba't si Mateo yun? Ang laki ng pinagbago ng batang yun ah. Bakit may connection pa rin kayo? Sunod-sunod na tanong ng papa niya. Boss ko po siya, Papa. Nauutal na sagot ni Rana. At ngayon walang sinabi sa akin to. Boss mo pero binibisita ka rito. Siguradong mahuhumaling pa rin yun hanggang ngayon sa'yo. Akitin mo tapos ikayatin mong pakasalan ka. Sawang-sawa na ako sa buhay na to. Malaki ang may tutulong niya sa pamilya natin. Huwag ka nang maging tanga sa pagkakataong to, Rana. Hindi na nakapagpigil si Rana. Papa, narinig niyo na ba yung sinasabi ninyo? Hindi ko gagamitin si Mateo para lang iangat ulit tayo sa buhay natin. Nasaktan ko na siya noon. Tama na, Papa. Sana tanggapin mo na lang na naghirap tayo dahil nalugi ka at nalulung ka sa sugal. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Rana mula sa papa niya. Wala kang utang na loob. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Kung sinunod mo lang sana ang gusto ko, hindi sana ganito. Hindi sana tayo naghihirap ng ganito. Hindi ka nagkakandakuba dyan sa pagiging empleyado mo. Pero anong ginawa mo, Rana? Sinuway mo ko. Pinili mong Emma na yun at saan ka dinala, ha? Dinala ka sa putikan. Oo, Papa. Kasalanan ko na. Sa loob ng mga nagdaang taon, palagi niyo na lang ako sinisisi ni Mama. Hindi niyo ba naisip na may pagkukulang din kayo sa aming magkakapatid? Bakit niyo sa amin ipipilit ang mga bagay na ayaw namin? Ha? Ni minsan ba pinakinggan niyo kami? Hindi, Papa. Hindi mo ako pinakinggan. Umalis si Rana sa bahay nila kahit gabing-gabi na. Tumambay muna si Rana sa park malapit sa kanila. Kailangan niya lang kumalma. Iyon ang araw ni Rana. Nakapaloob doon ang lahat ng pangamba ni Rana. Paano niya tatanggapin ng buong buo si Mateo sa buhay niya kung iyon ang intensyon ng mga taong nakapaligid sa kanya? Chapter 8. Kahit mabigat ang pakiramdam, pumasok pa rin si Rana sa trabaho. Hindi niya man ipinahalatang malungkot siya, napansin agad iyon ni Mateo. Are you okay? May problema ba? Tanong ni Mateo sa kanya. Pinilit ngumiti ni Rana. Okay lang, payat lang. Tumayo agad si Mateo at iniwan pa talaga ang trabaho para tingnan siyang mabuti. Hindi ka mukhang okay para sa akin. Tell me, ano nangyari? Hindi ako mapapakali hanggang hindi mo sinasabi sa akin ang problema mo. Hindi napigilan ni Ranang yakapin si Mateo. Payakap 5 minutes lang, please. Gumanti naman ng yakap si Mateo. You can hug me forever. Pwede mo akong yakapin kahit kailan mo gusto. Kumawala sa yakap si Rana. Salamat. Curious lang ako kung dating mataba ka. Kung bakit mas open ako sa'yo noon. Kasing lambot ka kaya ng teddy bear kung yakapin. Mahinang tumawa si Mateo. Ikaw ang malungkot. Ako dapat ang nagpapatawa sa'yo pero ikaw tong nagpapatawa ko. Let me think. Make me your husband. Cook for me. Patabayin mo ko. Tapos yakapin mo ako gabi-gabi. Then saka mo malalaman kung kasing lambot ba ako ng teddy bear. Napanguso si Rana. Akala ko ba naniligaw ka pa lang?
Bakit pag-aasawa na agad ang iniisip mo? At talagang iniisip mong tataba ka sa luto ko? Paano kung hindi kita ipagluto? Positibo lang naman ako mag-isip. At oo na, medyo advanced din. Tumawa si Rana. Parang sure na sure kang sasagutin kita ah. Sure? Walang sigurado pagdating sa'yo, Rana. Kasi matindi yung pagmamahal ko para sa'yo. Pakiramdam ko, matatalo nito ano man ang mga pangamba mo. Sandaling natahimik si Rana. Para bang nagbitiw ng pangako si Mateo sa kanya. Para bang nagbigay ito ng kasiguraduhan at kapayapaan gamit ang pagmamahal nito. Napangiti si Rana. Thank you sa pagbalik sa buhay ko, Mateo. Bumalik ulit si Rana sa trabaho. Okay na sana siya pero mukhang ayaw siyang lubayan ng mga takot niya sa buhay. Nakasabay niya lang naman sa elevator ang mama ni Mateo. What are you doing here? Naiiritang tanong ng mama ni Mateo sa kanya. Tita. Don't call me tita. Sinadya mo ba to? Hindi pa ba enough ang ginawa niyo kay Mateo noon? Pinahiya mo anak ko. Sinaktan niyo siya. Kaya anong dahilan bakit nandito ka? Leave my son alone. Litanya ng mama ni Mateo. Matagal na po ko rito. Hindi ko po alam na magiging boss ko po siya. Nauutal na sabi ni Rana. Pero nang malaman mo, hindi ka man lang lumayo. Wala ka talagang delikadesa. Maging ang pamilya mo. Dapat nang malaman mo, nag-resign ka na agad. Hindi mo na dapat ginugulo ang buhay ng anak ko. Iyon ang huling sinabi ng mama ni Mateo sa kanya bago lumabas ng elevator. Pinigilan ni Rana ang sariling umiyak. Pagkarating sa banyo, doon na lang niya ibinuhos lahat. Hindi na alam ni Rana ang gagawin niya. Tama ang mama ni Mateo. Puro na lang problema ang dala niya kay Mateo. Isa pa, ang kapal nga naman ang mukha niya para magpakita pa kay Mateo pagkatapos ng lahat. Kinalma ni Rana ang sarili. Pinilit niyang tapusin ang trabaho niya. Kahit wala pang ayos sa plano, naghanda na si Rana ng resignation letter. Ang mahalaga lang sa kanya matapos na lahat ng koneksyon nila ni Mateo. Ayaw niya na ulit pangguluhin ang buhay nito. This is new. Inaayaw mo ako mag-date? Ngiti-ngiti sabi ni Mateo. Nahihiyang umiti si Rana. Beach date sana. Pwede? Mga 2 araw lang. Oo naman. Tuwang-tuwang sabi ni Mateo. Hindi napigilan ni Ranang matawa sa reaksyon ni Mateo. Tarantang-taranta ito habang kinukuha ang mga gamit. Sige, maghanda ka na lang Mateo. Maghahanda na rin ako. E-text kita kung saan tayo magkikita. Huwag kang magdala ng sasakyan. Bumiyahe lang tayo ha. Halata pa rin ang excitement ni Mateo. Of course, kahit anong gusto mo. Pagkalabas sa opisina ni Mateo, huminga ng malalim si Rana. Wala pa man, nadudurog na ang puso niya. Pagbibigyan lang ni Rana ang sarili niya. Susulitin niya lahat ng oras kasama si Mateo. Pagkatapos na yun, kailangan niya nang iwan si Mateo. Mang Karding, please po. Kapag tinext ko po kayong sunduin si Mateo, pasundo na lang po sa kanya ha. Pakiusap ni Rana sa driver ni Mateo. Hindi ko alam kung anong balak mo Rana pero kung nakikita mo si Mateo, masaya siya sa'yo. Huwag mo sana ulit tanggalin ng saya sa kanya. Halos sa akin na rin lumaki si Mateo. Malungkot na napangiti si Rana. Wag po kayo mag-alala. Gagawin ko lang po kung anong mas makakabuti sa kanya. Pagkatapos maghanda, nagkita na sila ni Mateo. Sumakay lang sila sa bus para makapunta sa pier. Gusto ni Mateo na ito ang magbayad ng ticket nila sa ferry boat. Ang ganda naman ng idea mo ng date. Para tayong biglang nagtanan. Natatawang sabi ni Mateo habang tinatanaw nila ang dagat. Lumapit sa railing si Rana. I just want to spend time with you. Napangiti si Mateo at pumuesto sa likod niya. Masaya ako Rana. Sobrang saya ko. Pangarap ko lang to nun. Pangarap? Pangarap mong makasakay sa ferry boat? Umiling si Mateo. Hindi Rana. Pangarap ko lang noon ng ganitong pagkakataong kasama ka. Pangarap kong makadate ka. Pangarap kong mahawakan ka. Pangarap kong makasama ka. Bakit mo ba ako minahal? Tanong ni Rana. Yumakap sa kanya si Mateo. Minahal? Minamahal dapat Rana. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. At kung sasagutin ko yan, hindi ko rin alam. Hindi ko talaga alam Rana. Napapikit si Rana. Di naman niya na lang ang yakap ni Mateo sa kanya.
Sana maging maayos ang lahat sa desisyong gagawin niya. Pagkarating nila sa beach resort, nag-swimming sila at ginawa ang kahit anong water activities. Panay ang kuha sa kanya ni Mateo ng mga litrato. Ang galing mo palang kumuha ng mga litrato, Mateo. Tumango si Mateo. Hobby ko na yan since high school. Mahilig na talaga akong kumuha ng mga larawan. Pero may favorite akong subject. Ano? Curious na tanong ni Rana. Ngumiti lang si Mateo. Saka ko nasasabihin sa'yo pag tayo na. Sa ngayon, kumain na tayo. Ready na ang pagkain. Tumango na lang si Rana at nagpahila kay Mateo. Akala ni Rana simpleng dinner lang iyon. Napasinghap si Rana nang makita ang isang candlelight table set up malapit lang sa dalampasigan. Diba sabi ko, ako ang bahala sa date natin? Bakit may ganito? Tanong ni Rana. I just want to surprise you, Rana. Pagbigyan mo na ako. Last night naman na natin dito. Malambing na sabi sa kanya ni Mateo bago ayusin ang buhok niya. Kumain na nga sila. Hindi maiwasan ni Rana na palihim na maluha. Siguradong mamimiss niya si Mateo. Sino ba na bang babae ang hindi mamahalin ang katulad ni Mateo? Mukhang tama nga si Jasmine. Ang gaga ni Rana para iwan si Mateo noon sa kasal nila. Pwede ba kitang maisayaw? Malambing na tanong sa kanya ni Mateo. Huminga ng malalim si Rana bago tinanggap ang kamay ni Mateo. Hindi man nakangiti si Mateo, kitang-kita ni Rana ang saya sa mga mata nito. Anong klaseng tao si Rana para tanggalin ang kasiyahang iyon? Bahagyang lumayo si Rana kay Mateo. Itigil na natin to, Mateo. Kumunot ang noo ni Mateo. Pagod ka na? Umiling si Rana. Hindi. Itigil na natin to. Itigil mo na ang panliligaw mo sa akin. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala talaga kita kayang tanggapin sa buhay ko. Hindi pa rin kita kayang mahalin. Sinubukan siyang abutin ni Mateo pero umatras siya. No. Anong problema, Rana? Hindi yan totoo. Naramdaman ko. Mahal mo na rin ako, diba? You learn to love me. Nararamdaman ko yun. Kinagat ni Rana ang pang-ibabang labi. Sorry kung ganyan ang iniisip mo sa kilos ko. Gusto ko rin magpakatotoo. Ayoko sa'yo. Hindi tayo pwede dahil hindi kita magugustuhan kahit kailan. Hindi na napigilan ni Mateo ang pagwawala. Kung ganun ano to? Why you made me feel these things? Bakit mo pa ako pinaasa ng ganito kung sasaktan mo lang ulit ako, Rana? I'm sorry. Bago pa makita ni Mateo ang nag-uunahang mga luha niyong mga pumatak, tumakbo na si Rana palayo. Chapter 9. Iyak nang iyak si Rana. Hindi niya alam kung hanggang kailan siyang magiging ganun. Nakapag-resign na rin siya sa trabaho. Kukunin niya na lang ang gamit niya sa desk niya kapag okay na siya. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto ng kwarto ni Rana. Pinunasan agad ni Rana ang mga luha niya. Napasinghap siya nang ang mga magulang niya ang pumasok. Anak, may dala akong pagkain para sa'yo. Buong araw ka nang hindi kumakain, sabi ng mama ni Rana at nilapag ang pagkain sa bedside table. Rana, pwede ka ba naming makausap ng mama mo? Marahang tanong sa kanya ng papa niya. Sige po. Bumuntong hininga ang papa ni Rana. Alam ko nagkasagutan tayo. Kung hindi pa dahil doon, hindi ako magigising. Sorry anak. Naging masama akong ama lalo na sa'yo. Tama ka. Hindi na kita pinakinggan. Hindi ko lang talaga alam ang gagawin ko ng mga panahong yun. Kaya gustong gusto kong makasal ka kay Mateo noon. Pagod na akong dalihin ang pamilya noon. Kaya nang nakakita ko ng pagkakataon para ipadala sa'yo lahat, sinunggab ko kaagad. Patawarin mo ko anak. Naging masama akong papa sa'yo. Tuluyang bumuhos ang mga luha ng ama ni Rana. Parang dinudurog ang puso niya. Marami man silang naging pag-aaway, mahal niya pa rin ang papa niya. Hindi kayang talikuran ni Rana ang pamilya niya. I'm sorry din, Papa. Hindi rin ako nakinig sa'yo. Umiiyak na sabi ni Rana. Pinunasan ng mama ni Rana ang sariling luha. Huwag kang mag-alala anak. Simula ngayon, tutulong na kami sa'yo. Magsisimula ulit kami sa umpisa ng papa mo sa pagnenegosyo.
Pangako, aayusin ulit namin ng papa mo ang pamilyang to. Matatanda na ang mga magulang ni Rana. Ayaw man ni Rana pero na-appreciate niya ang gustong mangyari ng mga magulang niya. Dahil doon, hindi na magiging mamigat ang lahat para kay Rana. Abala sila sa pagyayakapan nang biglang makarinig sila ng kalabog sa gate. Sinilip agad ni Papa ni Rana ang kung sinong naroon sa labas. Nasa labas si Mateo. Mukhang ikaw yata ang sadya, anak. Sabi ng papa niya. Kahit kinakabahan, bumaba pa rin si Rana. Gabi na at baka makaistorbo pa ng kapitbahay si Mateo. Nasa pintuan pa lang ng kapitbahay nila si Rana, rinig niya na ang malakas na tawag ni Mateo. Rana, please. Kausapin mo ko. Rana, please. Lumabas ka dyan. Mag-usap tayo. Lasing na sigaw ni Mateo. Binuksan agad ni Rana ang gate. Ano bang ginagawa mo rito at bakit lasing ka? Bigla na lang siyang niyakap ni Mateo. Muntik pa matumba si Rana dahil halos nasa kanya lahat ng bigat ni Mateo. Amoy alak rin ito. Mateo. Mas humigpit ang yakap ni Mateo sa kanya. Bakit ba ayaw mo sa akin? Ano pa bang ayaw mo sa akin, Rana? Pogi na ako. Hindi na ako mataba. Pinipilit ko na rin maging mabait sa lahat. Bakit? Bakit ayaw mo pa rin sa akin? Parang dinudurog ang puso ni Rana sa mga tanong ni Mateo. Nasasaktan siya. Hindi niya inaasahang magiging ganitong miserable si Mateo dahil sa kanya. Huminga ng malalim si Rana. Nag-drive ka papunta rito? Lasing ka. Paano kapag napahama ka ha? Kumawala sa yakap si Mateo at suminok. Kahit naman mapahamak ako o mamatay ako, wala kang pakialam. Kasi hindi mo naman ako mahal. Huwag mong sabihin yan. Nasaan ang susi mo? Iuwi na kita sa kondo mo. Kinapa ni Mateo ang susi sa bulsa nito pero hindi naman makuha. Naiinis na kinuha ni Rana iyon. Bigla na lang tumawa si Mateo. Hinawakan ako ng crush ko. Kumunot ang noon ni Rana. Tumigil ka nga. Para kang bata. Halika na, pumasok ka na sa front seat. Pagmamaneho kita. Nag-resign ka, diba? Mag-apply ka na lang sa aking driver, please. Hindi na ako bababa ng kotse. O kaya sa akin ka na lang sumakay. I'll make sure palagi tayo nasa biyahe. Makulit na sabi ni Mateo sa kanya. Napailing na lang si Rana. Sumakay ka na nga. Puro ka nakakulukuhan. Kapag hindi ka pa sumakay, pababayaan kita dito. Hala, beast mode na yung crush ko. Biglang tinakpan ni Mateo ang bibig. Napapikit si Rana. Bakit kailangang maging ganoon ka-cute ni Mateo kapag lasing? Nagtagal pa sila. Naabutan pa sila ng traffic. Pagdating sa building, pasuray-suray pang maglakad si Mateo kaya inalalayan niya na hanggang kondo nito. Ibinagsak ni Rana si Mateo sa kama nito. Iiwan na kita dito. Matulog ka na ha. Kumunot si Mateo at hinila siya. Mateo! Ano ba? Uwi na ako. Bitahan mo ko. I love you, Rana. Please, love me back. I love you so much. Napapikit na bulong ni Mateo. Kinagat ni Rana ang pang-ibabang labi. Kahit sa pagtulog, iyon ang laman ng isip ni Mateo. Nang naramdaman niyang malumanay na ang paghinga ni Mateo, tumayo na siya. Pumunta si Rana sa walk-in closet ni Mateo, pinalitan niya ito ng mas maaliwalas na damit. Pagkatapos palitan, nagluto na rin siya ng soup para sa lalaki. Inayos ni Rana ang kumot ni Mateo. I'm sorry Mateo. Thank you sa lahat ng pagmamahal na binigay mo para sa akin. I love you so much pero hindi tayo pwede. Sana makahanap ka pa ng iba. May iba pang babaeng mas karapat dapat sa pagmamahal mo. Hinalikan ni Rana ang noo ni Mateo bago iwan ito sa kondo niya. Sa pagkakataong iyon, tuluyan niya nang bibitawan si Mateo. Tatanggapin niyang kailanman hindi sila para sa isa't isa. Kinabukasan, maagang pumunta si Rana sa building para kunin ang gamit sa desk niya. Hindi ko alam kung bakit bigla kang nag-resign, girl. Pero kung saan mo tingin ka mag-grow, support lang ako sa'yo. Naiiyak na sabi ni Jasmine sa kanya. Tipid nang ngumiti si Rana. Thank you, Jasmine. Huwag ka magdrama. Magkikita pa rin naman tayo eh. Ano ba kasi talaga nangyari? Ano bang palaging ang init ng ulo sa amin ni Sir Mateo?
Simula nang mag-resign ka rito. Naisip ko talaga, kulang lang yun sa lambing mo. Naiinis na sabi ni Jasmine. Pwede bang wag na nating pag-usapan ng tungkol sa kanya? Saka ko na lang ikukwento sa'yo kapag okay na ako. Malungkot na sabi ni Rana. Sige, ikaw ang bahala. Dala ang mga gamit niya. Nag-abang si Rana sa pagbukas ng elevator. Papasok na sana siya pero bumungad agad sa kanya ang mama ni Mateo. Bahagyang napaatras si Rana. Mukhang sinunod mo ang sinabi ko. Mabuti na rin to. Mabuti at marunong ka pala sumunod. Huwag ka na ulit magpapakita sa anak ko. Huwag mo ulit guluhin ang buhay niya. Mataray na sabi ng mama ni Mateo. Napayuko na lang si Rana. Alam niyang gulo lang ang dala niya. Tama ang mama ni Mateo. What did you say, Mama? Suminghap si Rana nang nakita si Mateo. Gulo pa ang buhok nito at parang hindi pa nga naayos ang polo na parang nagmamadali. Iyon ang unang beses na nakita ni Rana si Mateo na gano'n ang itsura na pumasok sa opisina. Anak, Nauutal na sabi ng mama ni Mateo. ikaw ang dahilan kung bakit ako gustong iwan ni Rana? Naiinis na tanong ni Mateo. Anak, ginagawa ko lang to para sa'yo. Ayoko nang bumalik ka sa dating ikaw. Okay ka na. Naka-recover ka na. Please, huwag mo nang ilapit pa ang sarili mo kay Rana. Pakiusap ng mama ni Mateo sa anak nito. Kumunot ang noo ni Mateo. Para sa akin, nilalayo mo sa akin ang kasiyahan ko. Ang pangarap ko. Anak, please listen to me. Ayoko lang saktan ka ulit ni Rana. Bilang mama mo, ayaw nang makita kang ulit na ganun. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na makita ka noong depressed at palaging gustong wakasan ang buhay mo? Hindi ko na kaya yun, anak. Iniingatan lang kita. Tuluyang bumuhos ang mga luha ni Rana. Hindi na rin napigilan ni Rana ang pag-iyak. Hindi siya makapaniwalang ganoon kalala ang epekto niya kay Mateo. Kung alam niya lang matagal na sana siyang lumayo. Niyakap ni Mateo ang mama niya. Hindi mo kailangan mag-alala, Mama. Matagal na akong okay. I promise you, magiging maayos ang lahat. Magtiwala ka lang sa akin. Hayaan mo lang akong mahalin ang babaeng mahal ko. Bahagyang kumalma ang mama ni Mateo. Just always remember that I love you, anak. Handa akong gawin lahat para sa ikabubuti mo. Lumapit ang mama ni Mateo kay Rana. I'm sorry. Takot lang ako. Ayoko nang makitang ganun ulit ang anak ko. Marami na siyang pinagdaanan. Hindi ko nakakayanin pa kung maging miserable ulit siya. Pagkatapos pakalmahin ni Mateo ang mama niya, hinila siya ng lalaki at isinakay sa sasakyan nito. Pareho lang silang tahimik. Hindi alam ni Rana kung saan siya dadalhin ni Mateo pero nagpaubaya na lang siya. Ilang sandali pa, nakarating sila sa mansyon ng mga magulang ni Mateo. Nabigla na lang si Rana nang dalhin siya ni Mateo sa silid nito. Ano ginagawa natin dito? Kinakabahang tanong ni Rana. Mag-usap tayo, Rana. Bakit palagi mo na lang ako iniiwan? Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ano pa bang kailangan kong gawin para hindi mo ako paulit-ulit na iwan, ha? Nagmamakaawang tanong ni Mateo sa kanya. Bumagsak na naman ang mga luha ni Rana. Sorry. Sorry sa lahat. Hindi ko alam na ganun pala kalala ang dinulot ko sa'yo. Please, tama na. Huwag mo na akong mahalin. Makakahanap ka pa naman ng iba, Mateo. Lumapit si Mateo sa cabinet at may kinuhang kaon doon. Nang binuksan ni Mateo iyon, punong-puno iyon ng mga lumang love letters. Huminga ng malalim si Mateo. Lahat ng yan. Para sa'yo yan. Since high school, mahal na kita. Pero wala akong lakas ng loob para ibigay sa'yo lahat yan. Kasi, sino ba naman ako? Rana. Isa lang akong pangit. Mataba at walang kwentang lalaki noon. Mateo. Hinila siya ni Mateo. Itinulak ni Mateo ang bookshelf. Sa likod niyon may isang secret door. Pagbukas pa lang, sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ni Rana. Isang kwarto lang naman iyon na punong-puno ng mga larawan niya. Bumuhos na rin ang mga luha ni Mateo. Ayoko makita mo to. Kasi baka matakot ka. Baka isipin mong stalker ako. Baka mas lalo kang lumayo. Pero Rana, hindi ko na alam kung paano ko pa ipapakita sa iyo ang pagmamahal ko. Sa mga pinakita ko sa iyo ngayon, sa tingin mo ba,
Kaya ko pang maghanap ng iba bukod sa'yo? Kaya ko pa bang magmahal ng iba, ha? Hindi na napigilan ni Rana ang yakapin si Mateo. I'm sorry. Mahal kita, Mateo. Mahal na mahal talaga kita. Sorry kung sinasaktan kita ng ganito. Gumanti ng mas mahigpit na yakap si Mateo. Mahal na mahal din kita. Please, huwag ka na ulit lumayo sa akin. Hindi ko na kakayanin pa. Natikman ko ng pakiramdam ng mahalin mo. Huwag mo nang ipagkait ulit sa akin yun, Rana. Makalipas ng 5 taon. Mama Bear, wow! Bake po ikaw ng strawberry cheesecake? Tanong ng 4 na taong anak ni Rana na si Ethan. Ngumiti si Rana. Yes anak, birthday ng Papa Bear mo ngayon. I-surprise natin siya ng favorite cake niya. Yay! Masayang sigaw ng bata. Inayos na ni Rana ang kandila sa cake ni Mateo. Sabay na silang pumasok ng anak sa kwarto nilang mag-asawa. Mama Bear, tulog pa po si Papa Bear. Sabi ng anak niya. Tumawa si Rana. Pilitiin mong bilbil ni Papa Bear para magising siya. Iyon nga ang ginawa ni Ethan. Natawa na lang si Rana nang magising si Mateo. Gulat na gulat ito at bumangon agad. Happy birthday sa pinakamamahal kong asawa. Bati ni Rana at hinalikan sa mga labi si Mateo. Happy birthday, Papa Bear! Bati naman ni Ethan. Tumawa si Mateo at hinipa ng apoy sa kandila. Ang hirap mo talagang asawa, Rana. Siguradong tatawa na naman ako. Okay naman. Pogi ka pa rin naman kahit tumaba ka. Natatawang sabi ni Rana. At maganda ka pa rin kahit mukha kang bola-bola. Sinamaan ni Rana ng tingin ng asawa. Anong sabi mo? Buntis ako sa anak natin tapos bola-bola ang tawag mo sa akin? Sino bang bumuntis sa akin ha? Hindi alam ni Rana kung bakit kapag buntis siya tumataba ulit si Mateo. Akala niya talagang magana lang kumain ng asawa niya. Yun naman pala, sinasabayan lang ni Mateo ang paglobo ni Rana para hindi maging pangit ang tingin niya sa sarili niya. Sa ganong paraan, na-appreciate niya si Mateo bilang mabuting asawa sa kanya. Tumawa si Mateo at bahagya siyang hinila. Hinalikan nito ang tiyan niya. Good morning sa isa ko pang baby. Sana hindi ka kasing sungit ng mama mo kapag lumabas ka. Papa Bear, kailangan po lalabas si baby sister ko. Inosenteng tanong ni Ethan. Sa tanong na iyon, para bang iyon ang hudyat ng baby nila ni Mateo para makipagkitang gilas. Aray, wait Mateo. Ang sakit! Labas na yata si baby. Biglang tumayo si Mateo, mas nataranta pa ito kaysa sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, mag-admit ka na kagabi. Bilisan mo na! Gago ka! Ang sakit, Mateo! Kasalanan mo to. Bakit binuntis mo ko? Bakit kasi nagpapagwapo ka pa? Hinakit mo ko palagi. Sigaw ni Rana. Oo, kasalanan ko na. Di ka na kumapit ka na sa akin. Kapit lang, mahal. Huwag mo munang ilalabas ang angel natin. Ethan, tawagin mo ang yaya mo. Hindi palaging masaya ang pagsasama nila ni Mateo. Minsan ay may tampuhan at pag-aaway din sila. Gayunpaman, pagmamahal pa rin ang palaging nagbubuklod sa kanila. Buo pa rin ang kanilang pamilya at tumagal ang kanilang pagsasama. Hindi natin alam kung bakit minsan nagmamahal tayo ng walang dahilan. Gayunpaman, mga ganong klaseng pag-ibig ang magbibigay sa atin ng pangmatagalan at walang katumbas na kasiyahan.